Isa kang kampi at baluktot na network. Tapusin na natin to. Sawa na ako. Salamat. Mahal. Magandang araw. Ginoong Pangulo, pakiusap. Galing pa ako sa Wisconsin. Hindi kailanman magiging kakila ang isang bansa kung hindi tapat ang Pangulo nito. Naglakbay kami sa Boone, Wisconsin para sa panayam na ito. Si Donald Trump ay nasangkot sa iskandalo sa isang panayam. Tinawag niyang tanga, ignorante at nabayaran ang mamamahayag. Hinilan niya ang mikropono at umalis, pinutol ang panayam. Sa kabila ng lahat, nagawa pa rin ni Trump magbigay ng mahahalagang pahayag sa panayam na yon na hindi rin maliit kumpara sa iskandalo. Halimbawa, tungkol sa sinabi niyang bibigyan ng pinansyal na kompensasyon ang mga Amerikano na sumugod at sumakop sa Kapitolyo noong Enero 6, 2021. Nanghao siyang hindi na siya magsisimula ng digmaan na yon. Sabi niya, hindi niya talaga sinabi ang mga pangakong walang digmaan noong kampanya, kaya baka nagkamali lang kayo ng dinig. Pero nagsimula pa siyang purihin at hangaan ang leader ng Iran na si Moghazagba Khamenei. Noong linggo, Hunyo 7 biglang pinatigil ni Pangulong Donald Trump ang panayam sa Meet the Press na may kasamang eskandalo. Matapos niya ipagtanggol ang posibleng pagbabayad sa mga taong kinasuhan dahil sa mga pangyayari noong Enero 6 at nagbabala na ang mabagal na negosasyon sa Iran ay maaari magdulot ng muling pagsiklab ng aksyong militar ng US. Sa pamamagitan nga pala, tungkol sa mga nangyayari ngayon mismo sa gitnang silangan, may nauna na akong episode tungkol dito, inirerekomenda akong panoorin ninyo. Paalala lang, si Trump ang napapalawig sa tila, walang katapusang negosasyon. Pero ipapakita ko muna ang kontrobersyal na bahagi. Isang panayam kung saan biglang tinapos ni Trump ang interview, ininsulto ang mamamahayag, hinila ang mikropono at umalis ng padabog. Ang punto dito, si Trump ay muling bumalik sa paborito niyang paksa tungkol sa di umano'y ninakaw na halalan at sinubukan niyang itulak ang ideya niya ng bagong sistema ng pagbuto. Sabi niya, masama raw ang sistema, kaya may iskandalo. Noon, sigurado raw siyang nanalo pero ninakaw sa kanya ang halalan. At pagkatapos, parang may nangyaring hindi maganda at nagsimula na siyang mag-eskandalo. Una, ibibigay ko ang salin, tapos pakinggan nyo na lang ang emosyon para hindi ito matakpan. Basahin ko muna ito, tapos panuurin nyo ang totoong emosyon. Sabi ni Trump, sa tingin nyo ba tama na nag-eleksyon sila pero 5 araw na di ba rin alam kung sino ang nanalo? Inamin ng mga opisyal ng gobyerno at lokal na mabagal silang kumilos at hindi nila pinapabilis ang bilangan ng boto. Ganyan bumoto sa California, hindi sila tapat katulad mo. Hindi rin tapat ang media nyo at ang Meet the Press. Sabi ng mamamahayag, sige, magpatuloy tayo. Sabi niya, hindi, pinapaboran ninyo sila. Mamamahayag, sige, tuloy tayo. Si Trump, kayo ay hindi tapat o hangal. Mamamahayag, magpatuloy tayo. Trump, pinapaboran ninyo sila. Alam ninyong dinaya ang eleksyon ito. Alam ng channel ninyo na may dayaan. Alam nyo na ako ang malinaw na nagwagi sa eleksyon. 74, 74. Negatibo ang mga publikasyon ko at tungkol sa akin ang mga ito. Mamamahayag, pero Ginoong Pangulo, wala po kayong naipakitang ebidensya. Sabi ni Trump, alam mo kung bakit? Dahil wala akong tiwala sa inyo. Mamamahayag, pero hindi po kayo kailanman nagpakita ng ebidensya na dinaya ang eleksyon. Sige, ituloy natin ang usapan. Gusto kong pag-usapan si Todd Lynch. Mas marami kang ebidensya ngayon kaysa dati. Mamamahayag, sige, pag-usapan natin. Tungkol sa eleksyon ninyo dito, parang bansa ng ikatlong mundo. Biglang sumingit si Trump. Hindi patas ang eleksyon at hindi rin kayo patas. Maging ang buong media, pati ABC, CBS at CNN, hindi kayo patas. Tapos na tayo, kasi sawa na ako. Salamat mahal, mag-enjoy ka. Mamamahayag, Ginoong Pangulo, sige na po, naglakbay pa ako papuntang Wisconsin. Trump, ako, nakaupo ako kasama ka sa ulan. Mamamahayag, oo, alam ko. Trump, 1 oras akong kasama mo sa ulan. Mamamahayag, ayusin nyo, media nyo. Alam mo kung bakit? Hindi kailanman magiging dakila ang isang bansa kung hindi tapat ang media. Ngayon, panurin ninyo ang orihinal na napaka-interesanteng palitan ng salita. Mamamahayag. Sa palagay mo ba tama na nag-eleksyon sila pero 5 araw na wala pa ring napili? Sabi ng mga lokal o opisyal, mabagal sila at humihilay ng hindi. Hinihikayat nila na magbilang agad ng mga boto. Ganyan bumoto sa California. Para kayo ay tiwali, tiwali rin ang inyong media at ang labanan sa media ay trabaho. Sila ay tiwali. Katulad mo, tiwali rin ang media mo.
makipagkita ka sa tiwaling media. Para maging patas, hindi ako tiwali. Pero sige, papabor naman tayo sa kanila. Mapatuloy tayo. Dalawa lang, mandaraya o tangga ka. Ginagamit mo reputasyon mo para paboran sila. Alam mong may dayaan sa eleksyon. Alam ng network mo na dinadaya ang mga eleksyon. Alam mong nanalo ako sa eleksyon ng malaki at 70. 4% ng balita tungkol sa akin ay masama. Pero Ginong Pangulo, alam mo kung bakit? Wala kang kredibilidad. Hindi ka naman kailanman nagpakita ng ebidensyang dinaya ito. Pag-usapan pa natin. Gusto kong talakayin si Todd. Mas marami pang ebidensya kaysa sa kahit kailan na ipakita. Pag-usapan natin yan. May mga eleksyon sa bansang ito para tayong nasa third world country. Mandaraya ang mga eleksyon ninyo at mandaraya rin kayo. Kahit ang media, mandaraya din. Ganun din ang ABC, CBS at CNN. Pero Ginoong Pangulo, Kayo ay kampi at baluktot na network, kaya tapusin na natin ito. Salamat, mahal. Magandang araw sa iyo. Ginoong Pangulo, pakiusap. Galing pa ako sa Wisconsin. Nagtiis ako sa ulan, alam ko, at naglakbay pa mula Wisconsin. Pabalik-balik ako sa ring. Binigyan na rin kita ng oras. Ayusin mo ang media mo dahil hindi magiging dakila ang bansa kung may hindi tapat na Gino. Pangulo, hindi ka naging tapat. Pakinggan mo, nagpunta pa siya sa Wisconsin para sa sinagoga. Gayunpaman, may mga nasabi pa rin si Donald Trump. Sa panayam sa channel na NBC, 2 paksa ang natalakay na malamang ay pag-uusapan na yung linggo. Tungkol ito sa lawak ng kanyang operasyon sa Iran at kung dapat gamitin ang pera ng mga nagbabayad ng buwis para tulungan ang mga inilalarawan niyang biktima ng pampulitikang pag-uusig. Sinabi ni Trump na maraming tao na kinasuhan dahil sa mga pangyayari noong Enero 6, partikular, ang paglusob sa Kapitolyo noong 2021 ay, ayon sa kanya, dapat bigyan ng kompensasyon ng paisa-isa. Ang iminukaying pondo na halos 1.8 bilyong dolyar ay nagmula sa kasunduan ni Trump sa ahensya sa buwis ng US tungkol sa paglabas ng kanyang mga tax declaration. Sobrang interesting at malabong scheme ito ni Trump at may hiwalay akong episode tungkol dito sa YouTube channel na ito. Ang pondo na ito ay agad na nakaharap ng halos agarang pagtutol mula sa parehong partido dahil gusto ni Trump na ipamigay ang halos 2 bilyong dolyar ng gobyerno sa kanyang mga taga-suporta. Sa totoo, pwedeng ituring itong panunuhol. Sabi ni Trump, maglalaan tayo ng pera para sa mga biktima ng pag-uusig sa politika. Halimbawa, yung mga sumugod at sinakop ang Kapitolyo noong Enero 2021. Ayon kay Donald Trump, sila ang mga taong biktima ng pag-uusig sa politika. Una, sinabi ni Trump sa NBC na hindi siya pabor na suportahan ng pagbabayad sa mga umatake sa mga pulis. At pagkatapos, sa panayam na ito, binatikos niya ang mismong mga pulis. At sinabi niya, at ito ay CP, marami kayong tiwaling pulis, may mga maruruming pulis kayo. Si Comey ay isang maruming pulis. Hindi ko alam ang mangyayari sa pondo, pero gusto ko ang ideya ng pagbabayad sa mga sumugon sa Kapitolyo. Tungkol sa Iran, sinabi ni Donald Trump na ang kanyang red line sa muling pag-atake ay kapag sa tingin niya ay hindi agad maabot ang kasunduan. Binanggit ko na sinusubukan ng White House na makuha ang Memorandum of Understanding sa Iran para tapusin ang digmaan at simulan ang malalimang negosasyon ukol sa nuklear. Sa panayam, sinabi ni Donald na sa kasunduan, pwedeng tumulong ang tropang Amerikano sa pag-alis at pagsira ng highly enriched uranium. Kung walang kasunduan, aniya, sisirain namin sila ng napakatindi sa pamamagitan ng militar. Ang pinaka nakakatawa sa panayam na ito ay hindi ang iskandalo o pagtatalo nila ng mamamahayag. Ang pahayag ni Donald Trump na hindi na siya papayag na magkaroon pa ng kahit isang digmaan. Sa pagsagot sa tanong tungkol sa kanyang pangakong pangkampanya na hindi magsisimula ng mga bagong digmaan, sinabi ni Donald Trump na, at quote, hindi ko ipinangako ang ganoon. At sinabi pa na, ang operasyon laban sa Iran ay hindi isang walang katapusang digmaan. Narito pa ang kanyang sinabi. Alam nyo, ang 50,000 sundalong Amerikano sa gitnang silangan ay hindi naman ganoon kamahal para sa atin. Sa tingin ko, mananatili sila ron hanggat hindi pa natatapos ang kanilang paglalagay. Ayan ang diwa ni Donald Trump. Bago ang eleksyon, iginiit niyang hindi siya magsisimula ng digmaan at iba siya sa mga naunang presidente, layunin niyang magdala ng kapayapaan sa mundo. At ngayon, walang hiya niyang sinasabi na,
Pakinggan ninyo, hindi ko naman sinabi yon. Sinabi niyang tatapusin niya ang digmaan ng Russia at Ukraine sa 24 na oras, pero kalaunan itinanggi niyang sinabi niya ito. Binago ko lang, pero seryoso ba kayo? Akala niyo matatapos ko agad ang digmaan sa isang araw? Nasa tamang pag-iisip ba kayo? Sabi niya ngayon, parang di ko raw sinabi na hindi ko sisimulan ang digmaan. Sabi niyo naniwala ako pero dito to. Ayoko ng mga walang katapusang digmaan. Hindi naman ito walang katapusan, 3 buwan pa lang nating ginagawa. Kadalasan, ito ay tila maayos na tigil putukan. Kahanga-hanga ang blockade at hukbong dagat natin. Mas lalo pang nanggulat si Trump pagkatapos. Hindi inaasahan pinuri ni Trump ang pinakamataas na leader ng Iran na si Ayatollah Mojtaba Khamenei dahil ayon sa kanya, sa walang pag-aalinlangang tapang nito at sa patuloy na pakikilahok sa mga negosasyon kahit na malubha ang kanyang mga sugat. Kinumpirma ni Trump na kasali si Khamenei sa pagpapatibay ng kasunduan. Sinabi niyang mas makatuwiran si Mojtaba Khamenei kaysa sa ama nito. Pero ayon sa alam, hindi pa nagkakausap sina Trump at Ayatollah kaya hindi malinaw paano niya nagawang magbigay ng ganoong opinyon. Sinabi ni Trump na ayaw niyan isama ang Lebanon sa kasunduan sa Iran kahit gusto niya ng mas malinaw na pag-atake sa Hezbollah. Bilang panghuli, nang banggitin ni Welker ang hirap ng mga magsasakang Amerikano sa pagbabayad ng abono, mariing itinanggi ni Trump ang pahayag na yon at sinabi, humawak kayo sa inyong mga upuan at ito ang kanyang sinabi, oo, sobra. Magandang lagay ng mga magsasaka. Iginit ni Trump na may tiwala sa kanya ang mga magsasaka at mauunawaan nila ang pagtaas ng presyo ng gasolina at ng abono. Dahil ayon kay Trump, nauunawaan nila na sinusubukan niyang tapusin ang nuclear program ng Iran. Diretsahang sinabi ni Trump na tumataas ang presyo ng gasolina at abono, mahirap para sa lahat pero ayon sa kanya, naiintindihan, mahal at sinusuportahan siya ng lahat. At dahil doon, handa silang tiisin ang lahat ng mga abalang ito. Ganito sa kabuuan ang naging panayam ni Trump. Hindi mahaba, naputol-putol, pero gayunpaman, gaya ng nakikita ninyo, marami pa ring nasabi si Trump.